Ako si Luisa P. Lumaki ako sa Seattle. Ang aking ama ay isang propesor ng batas. Ang aking ina ay isang uri ng art historian. Atheist talaga ang tatay ko. Para sa kanya, iisa ang akademya at kalayaan mula sa simbahan. Kaya nagkaroon kami ng isang napaka-akademikong tahanan at ito rin ay isang napakahusay na tahanan na nakatuon sa pagganap. Hindi tayo nakakuha ng pag-ibig sa pamamagitan lamang ng pagiging ating sarili. Kailangan nating magtagumpay, gumanap ng maayos, ipagmalaki sila. Kaya ako ay napaka-akademiko mula sa simula at ako ay mahusay sa paaralan. Natagpuan ko ang aking sarili na nasisiyahan sa mga klase sa filosofiya at doon ko talaga napatunayan na walang Diyos. Halimbawa, nabasa natin si Descartes at ginawa niya ang kanyang klasikong argumento na I think, therefore exist, pati na rin ang I have thought about God, therefore God exists. Natawa ko sa argument na iyon. Naaalala ko na tuluyan akong nahuhulog sa sanaysay na iyon, papatunayan kong mali siya. Walang Diyos, katawa-tawa. Nagustuhan ko ang modernismo dahil naramdaman ko na sa modernismo ang mga tao sa wakas ay nadising mula sa pagtulog na inilagay sa kanila ng simbahan. Sa wakas ay hinarap nila ang kadiliman, ang walang malasakit, malamig na universo na ito na lamang ang mayroon at ang buhay ay walang layunin. Kinailangan kong lumipat ng paaralan ng maraming beses, kaya nang ako ay ilagay sa isang pribadong high school sa edad na 20s, lahat ng iba ay mayroon ng handa ng mga grupo ng mga kaibigan. Wala ako. Nagkaroon ako ng ilang mga kaibigan, ang tinatawag kong shelter buddies, mga kaibigan na tumulong sa akin na hindi kailangang umupo ng mag-isa. Hanggang sa senior year ko lang ako nakadiskubre ng alak at magsimulang pumunta sa mga party, umiinom ng malakas at biglang nagustuhan ako ng mga tao. Mas gusto ko ang sarili ko kapag lasing din ako. Nagsimula akong kumilos na parang tiwala ako at alam kung ano ang ginagawa ko. I managed to convince others that I really was. Kahit sa loob-loob ko ay kinakabahan lang akong artista. What should I do now? What did I look like? How will I perform? Ito ay talagang kakaibang paraan ng pamumuhay, ngunit ito lamang ang alam ko. Nagtapos ako noong 1982 at lumipat sa New York. May studio 54 at lahat. Sinusubukan ko lang isabuhay ang pangarap, ngunit palagi akong nagkakaroon ng panic attack. Sinubukan kong isabuhay ang pangarap sa pamamagitan ng pananatiling lasing upang hindi magkaroon ng panic attack. Sa isang punto ay hiniling ko sa isang kaibigan ko na pumunta sa Manhattan at magdala ng maraming cocaine. Siya ay isang dealer mula noong kanyang mga araw ng pag-aaral at nagdala ng cocaine sa kanya. Gumawa kami ng maraming cocaine sa aking apartment pagkatapos ay sumakay ng taxi papunta sa The Peppermint Lounge. Napakaganda ng mood ko, sumasayaw at nagsasaya hanggang sa mawala ang cocaine. Sa aking buhay, palagi kong sinubukan na maging sapat na cool na tao upang maging cool na sapat upang makaramdam ng mabuti tungkol sa aking sarili. Sa susunod na party, sa wakas ay nakakaramdam na ako ng lamig, ngunit hindi. Pagkatapos ng susunod na inumin ay gumaan ang pakiramdam ko, ngunit hindi ko ginawa. Akala ko ang kailangan ko lang ay isang maliit na ulap at iyon na ang pagkakataong magbabago ang lahat. Nadama ko halos sa puntong iyon, halos cool at halos mabuti sa aking sarili at ngayon ang cocaine ay nawala. Pinagsama-sama namin ang natitirang pera namin at tinanong ko kung sino ang magbibenta ng higit pa. May nagtip sa akin tungkol sa isang lalaki. Ibinenta niya kami ng 1 gramo at tiniyak sa amin, good stuff, good stuff. Siya ay isang payat na lalaki sa isang beige casual suite. Sinimulan namin itong hilahin, ngunit sinabi ng isang kaibigan ko na isang dealer, hindi mo ito mararamdaman kahit saan. Ito ay basura. Inihagis niya ang note sa sobrang inis. Naisip ko, bueno, pinamanhid nito ang gilagid, marahil ito ay masamang cocaine lamang. Kung kinuha ko ang buong bungkos, baka makakuha ko ng isang maliit na ulap. Kaya hihilahin ko ang buong tumpok. Pagkatapos ay sumigaw ako sa tenga ng aking kaibigan, pupunta ako sa banyo. Papunta na ako sa banyo, sinimulan kong makita ang mga kakaibang kabuluhan na ito sa aking larangan ng paningin, ang uri ng maliliit na pulang tuldok na nakikita mo kaagad bago mamatay.
Naisip ko na lang, wow, ito siguro ay side effect ng cocaine. Medyo cool. Pumunta ako sa banyo at naghintay. Palala ng palala. Nang sa wakas ay nakarating na ako sa booth, diretso lang ang nakikita ko at wala akong nabasang graffiti sa dingding, wala. Hindi rin ako makahinga, parang nabuga lahat ng hangin sa kubeta na iyon. Lumabas ako doon para huminga pero wala akong mapasok na hangin. Hindi ko na malayan na mamamatay na pala ako, nalungkot lang ako na walang hangin at side effect na ito. Hindi man lang sumagi sa isip ko na hindi ito cocaine. Hindi lang ito bahagi ng mindset ko sa sandaling iyon. Nang maglaon, nang ako ay naging matino at nakipagkaibigan sa Alcoholics Anonymous, ang ilan sa kanila ay mga dating nagbebenta ng droga. Sabi ng ilan sa kanila, noong 80 karaniwan ng maghalo ng cocaine sa lidocaine dahil mas mura ang lidocaine. Pero parang puro lidocaine ang nabili mo. Malubha ang pagkalason sa lidocaine. Ang lidocaine ay karaniwang isang panlabas na pampamanhid. Ngunit minsan ang mga tao ay nagpakamatay sa pamamagitan ng paglunok ng isang tubo ng 5% na lidocaine. Sa aking kaso ito ay ganap na malinis. Nagsimulang bumagal ang puso ko, bumaba ang tibok ng puso ko sa halos 30 beats kada minuto. Kahit anong pilit kong huminga, hindi nakakakuha ng sapat na oxygen ang utak ko. Natagpuan ko ang aking kasama at sinabi sa kanya, "Walang hangin dito, walang hangin." Sagot lang niya, "Yes, everything is fine." Nagalit ako, bakit hindi mo napapansin na walang hangin dito? Dinala niya ako sa bar at binigyan ako ng bartender ng isang basong tubig. Ayaw ko ng tubig, gusto ko ng hangin. Sumimsim pa ako ng konti tapos boom. Akala ko nahulog ako at tumama ang panga ko sa bar dahil naramdaman ko ang impact. Pero hindi parang may sumuntok sa akin at dire-diretso akong lumipad. Nakadama ako ng malaking kaginhawahan dahil hindi na ako naghihirap mula sa kakulangan ng oxygen. Hindi ko matandaan ang paghinga, ngunit naramdaman ko na biglang nagkaroon ng walang limitasyong hangin. Natagpuan ko ang aking sarili na tumatakbo palabas ng Manhattan at nakadama ng malaking pakiramdam ng kaginhawahan dahil iniwan ko hindi lamang ang nightclub na iyon at ang nangyari doon, ngunit ang buong buhay ng isang taong nagngangalang Luisa, ang aking buhay. Ako ay ganap na handa na iwanan ang lahat ng pagsisikap na iyon. Ang buong paligid ko ay isang ganap na malinaw na asul na kalangitan at ramdam ko ang karagatan sa ibaba ko na umaabot sa perpektong asul hanggang sa abot tanaw. Nagpasya akong yumuko na parang maninisid at gumawa ng backflip. Nakita ko ang karagatan sa ibaba ko at sumisid patungo doon. Naisip ko, hindi ba parang konkreto kapag tinamaan mo ito? Ako ay higit sa 300 talampakan, bagaman. Pero wala akong takot, ang sabi ko lang, well, let's see what happens. Diretso akong sumisid. Pagkatapos ay napansin kong nasa ilalim ako at ang ibabaw ng tubig ay mukhang maganda mula sa ibaba. Ang mga bula ay tumataas sa paligid ko patungo sa ibabaw at ang lahat ay hindi kapani-paniwalang maganda. Naisip ko, sana umabot ako sa ibabaw. At biglang nandoon na ako. Pagtingin ko sa paligid, nakita ko ang isang kapatagan na may isang lumang bahay na pagod sa panahon sa gitna. Naisip ko, may kinalaman sa akin ang bahay na iyon. Kailangan kong makarating doon. Ang susunod na bagay ay nasa bahay na ako, ngunit sa itaas ng pintuan, lumulutang sa hangin. I was just the point of consciousness, wala akong katawan. Nang tumawid ako sa threshold ng pintuan, alam kong ito ang bahay ng aking mga ninuno. Ang lahat ng henerasyon bago ako ay dumaan sa bahay na ito. Sinimulan kong maramdaman ang presensya ng aking mga ninuno sa paligid ko, ang aking mga lolo't lola at kahit isang henerasyon sa likod nila. Ang pinakamalakas na presensya ay ang aking lolo na namatay bago ako isinilang. Excited na silang lahat na makilala ako, masaya talaga na tumatawid na ako sa hangganan at handa akong salubungin pero hindi ko sila makita, ang presensya lang nila ang nararamdaman ko. Hindi ko nga alam kung sino ang mga ninuno ko sa normal kong buhay. Ang mga taong interesado sa genealogy ay palaging walang kabuluhan sa aking opinyon sino ang nagmamalasakit ngayon. Ngunit sa sandaling ito, nakaramdam ako ng karangalan na lumakad sa kanilang mga yapak upang maging bahagi ng pamana na ito.
Pakiramdam ko ay sabay kaming dumaan sa bahay na ito. Ito ay tulad ng isang grupo ng mga tao na lahat ay konektado sa akin. Alam ko na ang silid ay kailangang magkaroon ng isang silyon na nakaharap sa malaking panoramic na bintana kung saan matatanaw ang karagatan. Pero wala yung upuan, and I got the feeling, it's not fair, asan yung upuan? Gusto kong makita yung scenery, maganda. Sa sandaling naisip ko na gusto ko itong makita, may humawak sa aking sternum, kahit na wala akong katawan kung saan ang puso ay naroroon. Hinila ako ng puwersang ito sa sahig hanggang sa windowsill at paulit-ulit. Habang tumatawid ako sa windowsill, naisip ko, ano ang nangyayari, pero sobrang saya ang naramdaman ko. Ang sumunod na nakita ko ay ang karagatan sa harap ko at ang araw ay nasa harapan ko, lumulubog sa abot-tanaw. Ang sikat ng araw ay bumuo ng isang landas na nakaunat patungo sa akin at pinabilis ko ito, lumilipad at naramdaman ko ang patuloy na paggalaw ng pasulong na ito na hindi ka panipaniwalang kaaya-aya. Pagkatapos ay nagkaroon ako ng pag-aalinlangan, ang sandali, ang perpektong tanawin, ang hindi ka panipaniwalang kagandahan, ang kahangahangang pakiramdam na nanaginip lang ba ko. Ang mga tao ay nangangarap tungkol sa paglipad, totoo ba ito? At may narinig akong boses na sumagot sa akin. Ito ay malalim, malinaw at makapangyarihan at sinabi nitong higit na totoo kaysa anumang bagay doon. Alam ko kaagad na ang ibig sabihin ng back there ay ang buhay ko, ang buhay ni Louisa. Hindi ko inaasahan na may makukuha akong sagot. Kadalasan kapag ang isang tao ay nag-iisip ng isang bagay, hindi niya inaasahan na makakuha ng sagot. Ngunit sa kasong ito ang boses ay direktang sumagot. At kailangan kong aminin na ito ay totoo, ito ay mas totoo kaysa sa anumang naranasan ko noon. Nagsimulang lumaki ang araw habang palapit ako ng palapit dito. Nakikita ko na ang mga pattern sa ibabaw ng araw at napaisip ako, mamamatay ba ako kapag malapit na ako? Magpapasingaw ba ako? Pero wala man lang takot. At sa halip na masira, dumaan ako sa isang uri ng fiber optic layer at biglang nasa liwanag. Ang liwanag ay nasa paligid ko, napakaliwanag na walang ibang makita. Ngunit kasabay nito ay nasa loob ko rin ito. Pinuno ako nito mula sa loob palabas. Ito ay isang init na nagmula sa loob ko at mula sa aking paligid. At pagkatapos ay sinimulan kong maunawaan na ang liwanag na ito ay pag-ibig. Nakaramdam ako ng matinding ginhawa na para bang sa wakas ay nakuha ko na ang lahat ng gusto ko noon pa man. Ang buong buhay ko ay parang walang katapusang pagtatangka, subukan, tumalon, abutin, baka makakuha ka ng kaunting mumo ng pag-ibig. Ngunit sa sandaling ito ako ay ganap na napapalibutan ng pag-ibig, ganap na puspos nito. At pagkatapos ay nagsimula akong makaramdam na para akong isang sanggol. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ng isang nilalang na parang isang budha, nakaupo sa lupa at masuyong hinawakan ako. Ito ay paulit-ulit lang, mahal na mahal ka, mahal na mahal ka. Ang pinakakahanga-hanga ay ang pag-ibig na ito ay hindi isang bagay na karaniwan, tulad ng isang uri ng ritual na nagpapakita ng pag-ibig na nararanasan ng lahat kapag dumating sila sa liwanag. It was personal. I know you better than you know yourself. I love you just the way you are. At sa sandaling iyon, nakuha ko na ang lahat ng gusto ko. Gusto ko lang manatili sa danoong estado magpakailanman. Hindi ko masabi kung gaano katagal ang lumipas, kung ito ay 1 minuto o ano. Ngunit pagkatapos ay sinabi lamang ng mas nakatatanda, hindi ka maaaring manatili, hindi ka handa at ang lahat ay nagdilim. Ako ay naguguluhan, lubos na naguguluhan. Ano ang ibig mong sabihin na hindi ako maaaring manatili? Anong ibig mong sabihin na hindi ako handa? Kaya't sumigaw ako ng hindi, ng buong lakas, ng buong pagkatao ko, hindi. Naisip ko ito na para akong isang maliit na bata na nag-iisip, magtatampo lang ako at ipakita sa kanila na hindi nila ito magagawa. Iyon ang naramdaman ko. Gusto kong sumipa. Naaalala ko ang pag-iisip, sana sipain ko sila sa shin. Ngunit pagkatapos ay naging ganap na itim ang lahat, at wala akong paraan upang mag-react. Sa dilim, nakaramdam din ako ng pagbagsak at nang maramdaman kong nahulog ako, natakot ako sa unang pagkakataon.
Nakakatakot ang pakiramdam ng pagbagsak na iyon at hindi ko alam kung hanggang saan ako babagsak o kung ano ang mangyayari. Nagsimula akong makakita ng maliliit na stick figure na parang chalk figure sa background. Isang stick figure ang nagsimulang lumapit at kahit papaano ay napuno ang kanyang bilog na ulo na parang plato ng hapunan. Tanong niya, ilang daliri. Ano ang pangalan mo? Unti-unti, napagtanto kong kinakausap niya ako at naalala ko ang mundong ito. Nang bumalik ako sa realidad, lahat ng stick figure ay naging mga tao, nagsisisiksikan sa paligid ko. Siya ang bartender, siyempre, at ngayon lang ako nabuhay. Ito ay isang malaking pagkabigo. Naalala ko na nakabalik ako sa manikang ito kung saan manual ang lahat. Ang lahat ay muli ang hangal na alaala kung paano gumagana ang mga bagay. I was like, hindi ka maaaring magseryoso. Hindi na ako babalik sa teatro na ito, talagang hindi. Nakahiga ako sa lupa at napakaraming tao sa paligid ko na nakikita ko, isang pader ng mga tao. Hindi ko masyadong maintindihan kung bakit at maraming tubig sa paligid ko. Akala ko ginawa na nila ang tulad sa mga pelikula at binuhusan ako ng tubig para magising ako. Pero sa totoo lang, pawis na lang ang tumutulo sa akin nang ako ay muling nabuhay. The bartender has been giving me CPO the whole time. Tumagal ito nang humigit kumulang 3 minuto mula nang mainom ko ito at napaatras. Nag-grand mal seizure ako at nagpaikot-ikot hanggang sa tumigil ang puso ko. Nagsipe na ang bartender. Tuloy-tuloy siya kahit parang hindi gumagana ang CPR. Naging kulay abo ang balat ko. Ayon sa mga kasama ko, nagtagal ito at sobrang putla ko at parang bangkay na hindi ko na maalala ang sarili ko. Sabi nila sa bartender, wala na. Takpan mo na lang siya. Wala na siya. Ngunit hindi tumigil ang bartender. Napakahirap sabihin, ngunit hindi ako nagpasalamat sa kanya. Sabay kaming umakyat sa hagdan at naisip ko, bakit tayo umaakyat sa hagdan? Aba, akyat na tayo. Nakaupo ako sa labas sa Greenwich Village sa isang bench na nakatalikod sa dingding. Unang dumating ang bartender para kausapin ang mga kasama ko saka lumingon sa akin. Sabi niya, alam mo, matagal ka nang wala. Akala namin hindi ka nababalik. Sa aking 22 taong gulang na isip, pinagsama-sama ko na siya ay nagsitir sa aking bibig. And what I thought was, yuck, she must be 30. Grabe talaga. Hiyang-hiya ako. Nagpa siya akong magpanggap na lang na cool, hey, cool, at nagpatuloy sa paghithit ng sigarilyo ko. Nakakakilabot. Makalipas ang ilang taon, napagtanto ko na ibinigay niya sa akin ang lahat ng mayroon ako. Lahat ng karanasan ko, maging ang anak ko. 22 years old pa lang ako noon. Wala pa akong nagawa. Ibinalik niya sa akin ang aking buhay at masyado akong abala sa pagsisikap na maging cool na kahit nakilalanin kung ano ang nangyari. Bigla kong napagtanto na dumating na ang ambulansya para sa akin at nangangahulugan iyon na pupunta ako sa ospital. Nangangahulugan ito na malalaman ng aking mga magulang na uminom ako ng cocaine at na cardiac arrest. At hindi iyon isang bagay na naaprubahan ng aking mga magulang. Sabi ko na lang sa kasama ko, please, huwag mo akong dalhin sa ospital, please, please. Kaya lang hinawakan niya ang kamay ko at tumakbo kami sa pinakamalapit na taxi, sumakay, at naalala kong sinabi niya, drive, just drive. Kinaumagahan naalala kong nabugbog ako sa buong bukol. Bukol ang likod ng ulo ko, pero ang sternum ko ang pinakamasakit dahil sa sipyo. Kinausap ko ang aking kasama sa kwarto tungkol sa nangyari at tinanong niya, so sa tingin mo ang nakatatandang may hawak sa iyo ay parang Diyos? Alam ko na, pero hindi ko matanggap. Naisip ko kung ito ay totoo at kung ako ay napunta sa isang lugar kung saan halos pinuspos ako ng Diyos ng pag-ibig at narinig ko ang mga tao na nagsabing ang Diyos ay pag-ibig at mga bagay na katulad niyan, ibig sabihin ay ang mga taong simbahan. Ay tama. At nangangahulugan iyon na dapat akong pumunta sa simbahan. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong larawan ng aking sarili na nagsisimba, may hawak na Biblia, nakikipag-usap sa iba pang medyo boring, magagandang babae, na may studio 54 at Columbus Avenue at lahat ng bagay na iyon sa malapit at nakasuot ako ng high heels at miniskirt.
hindi ipagpapatuloy ko ang buhay na ito. Hindi ako magiging isang magaling at magandang Kristiyanong babae. Ito ay isang desisyon na ginawa ko dahil hindi ko mabawi kung sino ako. Ito ay higit patungkol sa kung sino ako, ganito ang iniisip ko at kung aaminin kong totoo ang lahat ng ito, kailangan kong simulan muli ang aking buhay. Hindi ko na lang gagawin. I told some people the story like it was just a really cool hallucination and then I just shoved it in my head and didn't bother to think about it ngunit walang alaala ang nawala. Kung iisipin ko ito, mababalikan ko ang sandaling iyon noong lumilipad ako sa ibabaw ng dagat at narinig ko ang isang tinig na nagsasabing, ito ay higit na totoo kaysa sa anumang bagay. Naramdaman ko na naman. Pero gusto ko lang paniwalaan na isa itong hallucination. Kaya naisip ko, okay, marahil sa ilang kadahilanan ay uminom ako ng masyadong maraming cocaine at napunta sa cardiac arrest at marahil kapag ang aking utak ay nawalan ng oxygen, ito ay lumiit lamang sa isang maliit na signal sa huli. At ang maliit na spark na iyon ay naramdaman na malaki dahil ang pag-ibig ay ang huling bagay na lumabas sa utak ko kaya ito ay isang kababalaghan ng utak at maaari kong kalimutan ito at magpatuloy sa aking buhay. Lumipas ang mga taon ng walang kakaibang pangyayari at naging kwento na lang ang kwento. Gayunpaman, ang aking problema sa alkohol ay lumala at lumala. Iniwan ko ang aking trabaho sa pagtuturo dahil nakakasagabal ito sa aking pagsusulat. Ngunit talagang nakakasagabal ito sa aking pag-inom. Bumili ako ng log cabin na daan palabas sa Thurston County at nakakuha ng trabaho bilang isang barista. Nakikipagparty ako sa lahat ng nasa edad 20. Kahit na ako mismo ay 34 na ay hindi pa ako lumaki at wala akong mga bagong plano para sa aking buhay. Pumunta ako sa isang party na lasing kaya kinuha nila ang susi ko at pinatulog ako sa bahay ng isang estranghero. Ngunit natagpuan ko ang aking mga susi, natagpuan ang aking kotse at nagmaneho pa uwi na lasing na lasing. Dumating ako sa punto kung saan makipot ang daan at tumawid sa riles. Para sa akin ito ay parang isang dagat ng mga reflective signs. Naisip ko kahit anong mangyari. Pinindot ko ang gas hanggang sa ibaba, 80 kilometro edge at tumutok lang sa gitna. Nakaligtas ako dito at nakarating sa aking log cabin. Bumaba ako ng kotse, sumandal sa frame ng pinto at naalala kong naisip ko, wow, ako ay isang matigas na lasing na driver. Sa sandaling naisip ko yon, parang may bumaril mula sa mabituing kalangitan sa aking mga binti na parang kidlat. Ito ay kaalaman at sinabi nito, ito na ang huling pagkakataong matutulungan kita. Alam mo ang tama sa mali. Lasing, nalilito, naisip ko, ano iyon? Nakaramdam ako ng guilt dahil alam kong mali ang ginawa ko. Mas alam ko. Sinubukan kong iwaksi ito, ngunit ito ang uri ng tinig ng katotohanan na nanatiling tumutunog sa kaloob-looban ko at ang alingaungaw nito ay hindi tumitigil. Patuloy pa rin ako sa pag-inom, patuloy lang at paulit-ulit kong naririnig ang mga salita sa aking isipan, alam mo ang tama sa mali at hindi na ito maulit. Hindi na kita matutulungan. May isang taong tumulong sa akin noon pa man kahit na hindi ko alam o marahil sa paraang alam ko. Ito ay isa pang buwan bago ako pumunta sa aking unang pulong sa ngunit ginawa ko. Iyon ay Enero 29, 1995 at hindi pa ako nakakainom mula noon. Ibang-iba na akong tao ngayon kaysa noong naranasan ko ang malapit na kamatayan, 40 taon na ang nakalipas ngayon. Parte nito ay tumatanda na, pero iniisip ko talaga kung tumanda lang ako ng walang direksyon. Lasing na ako sa bar ngayon. Malaking bahagi ng pagbabago ay dahil sa fake club, dahil marami akong natutunan sa pakikinig sa mga lumang conquer at pagdalo sa mga pulong. Ngunit mayroon din itong pag-alam, hindi lang ang paniniwala, kundi ang pagkaalam na ang Diyos ay totoo. Sa tingin ko, mahalagang huwag ihiwalay ang Diyos bilang hiwalay sa lahat ng bagay. Ang Diyos ang buod ng katalinuhan at pag-ibig na talagang magkapareho, ngunit ang Diyos ay nasa lahat ng bagay. Halimbawa, mayroong Diyos sa mga punong ito kung saan ginawa ang upuang ito. Ang Diyos ay ang enerhiya na nasa lahat ng dako. Hindi nakatutulong na ilarawan ang Diyos bilang isang tao sa langit at hindi ka pakipakinabang na sabihin,
Ang Diyos ang amo at ang mga anghel ay nasa ibaba niya. Pareho silang lahat. Nararamdaman ko na ang sarili kong anghel ay isang channel para sa Diyos at ako rin ay maaaring maging isang channel para sa Diyos. Ito ay parang isang batong panulok na palagi kong babalikan. Ang misyon ko ay iwan ang bawat taong nakakasalamuha ko ng medyo mas masaya kaysa sa kanila bago ako nakilala. Inilapat ko ito sa lahat ng aking ginagawa. Nakikipagtulungan ako sa mga tao ng isa-isa at palagi akong naglalaan ng oras para sa pag-uusap at para makahanap kami ng ilang tawa o sandali ng tao sa aming trabaho ng magkasama. Minsan kapag naglalakad ako sa kalye o sa airport, pagod na pagod ako at hindi ko magawang ngumiti sa lahat. Ngunit naniniwala ako na ang bawat sandali kung saan kami ay nagpapalitan ng positibong tingin o ngiti ay bahagi ng aking misyon. Parang sinasabing, I see you as a person and I wish you well. Ang hirap maging tao. Mahirap makulong sa katawang ito na nagpapadala lang ng signal pabalik-balik sa isa't isa. Ang hirap lang. Naniniwala din ako na may mga madilim na puwersa sa mundo at ang puot ay nadudulot ng higit na puot. Ang kahalagahan ng malayang pagpapasya ay napakalaki. Maaari nating piliin ang pagkawasak sa pamamagitan ng pagpili ng galit. Alam natin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Nauntog sana ang ulo ko sa puno o poste ng telepono. Ang sinabi ng boses ay, malaya kang sirain ang iyong sarili kung gusto mo, ngunit alam mo kung ano ang tama at kung ano ang mali. Maaari ka pa ring sumulong. Totoo rin ito sa lahat ng sangkatauhan. Mayroon tayong mga kakilakilabot, mapuot na mga salungatan sa buong mundo, ngunit sa kaibuturan ng ating kalooban alam natin na ang pag-ibig ang dapat nating pagsikapan. Nais ng Diyos na mahanap natin ang daan ng pag-ibig. I believe Martin Luther King summed this perfectly when he said, ang puot ay hindi makapagpapaalis ng puot, ang pag-ibig lang ang makakapag-alis. Sinasabi sa atin ng ating survival instinct, he'll back harder than you was hit. Ngunit sinubukan ni Jesus na magturo, ibigay mo sa kanila ang iyong Amerikana pati na rin ang iyong balabal. Huwag tumugon ng may galit, ngunit gawing pag-ibig ang sitwasyon. Gandhi, Martin Luther King at Nelson Mandela, lahat ng mga taong ito na nagpabago sa mundo ay naunawaan na hindi ka dapat gumanti, ngunit mahalin pabalik upang ang ibang tao ay mapagtanto na sila ay gumawa ng mali.